Ang student pathway ay masasabi nating popular way para makapunta dito sa Canada. At sa kasalukuyan ay patuloy pang dumarami ang mga applicants mula sa iba't ibang panig ng mundo, hindi lang Pilipinas. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga international students sa Canada. Ayon sa Statistics Canada, noong 2021 ay mahigit na 621,000 international students ang dumating sa bansa. Kasama dito ang mga estudyante mula sa Pilipinas na lumago ng mahigit na 1,000% ang bilang mula noong 2015. In 2015, 1,800 student permits were issued for Filipinos coming to study in Canada for that year. Pagdating ng 2022, November pa lang, over 20,000 student permits na for that 11-month period. So we can see that the growth of the Filipino student community in Canada is exponential. Sa student pathway, mabilis ang approval at walang interview. All you have to do is gather your documents and submit online. May mga application na 1 linggo, 1 buwan ay lumalabas na agad ang visa ng application, which is napakabilis po talaga. Pero somewhere November 2022, that was 4th quarter last year, ay umuugong ang mga balitang may interview na sa Embassy ng Canada sa Pilipinas para sa mga nag-a-apply ng student permit. Based sa aking research ay meron naman daw nito dati, hanggang sa unti-unti na lang nawala. Probably dahil sa okay naman yung mga application at wala namang mga nagiging problema. And para na rin siguro na mapabilis ang proseso, aware tayo na hindi lang Pilipinas ang percentage ng pinanggagalingan ng mga international students. Marami pa ang ibang bansa na bumubuo sa population ng international students sa Canada. Pero recently ay may mga problema na nag-a-arise galing sa mga international student applications ng mga ibang lahi. Simula sa pagpasa ng fake LOA or Letter of Admission, fake school credentials, fake IELTS, and fake proof of funds. Somewhere March 2023 ay umugong ang balita ng deportation ng 700 Indian international students. These students had gone to Canada on a study basis in 2018 to 2019. Na-discover ang fraud case sa kanilang mga applications when they applied for permanent residency, wherein na-scrutinize lahat ng documents submitted from the very start ng unang status, which is student visa, including their next status and throughout the entire stay in Canada. In their case, it was found out that they have fake admission offer letters. And experts said most of these students had already completed their studies. Nakapag-apply na ng study permits, nag-gain na ng Canadian work experience over a period of time, and it's only when they applied for PR application na-discover ang fraud sa kanilang documents. Their agencies played a big part of it. In some cases, these agencies have connivance to Canadian-based private colleges. Most cases, these students na nabigyan ng offer letters of such colleges ay hindi naman natuloy doon na mag-aral nang dumating sila sa Canada. They were either shifted to other colleges or asked to wait for the next semester, in which it is not the semester and school shown in the documents at the time of applying their visas. So, meron na kagad discrepancy in which the visa officer or any investigating team will lead to check further and scrutinize the application and even the documents submitted. So guys, just a reminder, if you are admitted to a program and wants to change it after landing, IRCC must be notified immediately dahil pwede itong maging misrepresentation issue. There's a lot of fraudulent activities happening, from getting a forged offer letters of colleges to providing forged fee payment receipts, fake GIC, fake transcripts, fake IELTS,
fake education certificates. The huge rush and desperation of Indian students to Canada is being used and capitalized by some fraudulent agents sa India. And before this happened, ay may mga nababasa na rin talaga ako na mga fraudulent activities na nangyayari sa mga Indian applicants, especially yung mga scam agencies based sa India. Bottom line guys, hindi okay na mag-fake ng kahit anong documents, kahit ano po. Dapat lahat ng ipapasa ay legit at totoo. Kung kukuha po ng agency, you must also be aware of the process somehow para di tayo maluloko. Yung agency ng mga Indians na ito, I said earlier, generally dati ay part naman talaga ng application ang embassy interview. Unti-unti na lang nawala dahil probably para mapabilis ang proseso, and so far sa mga nagdaang taon wala namang problema na na-encounter or nag-a-arise eventually. Kumbaga maganda naman ang flow ng process, pati settlement and PR app ng mga temporary residents. Pero ngayon, it's kind of nag-scrutinize na ang immigration sa mga papasok na international student na hindi malinaw ang presentation ng application. Patungkol sa topic natin na interview sa embassy ngayon for student permit applicants, ay may mga mangilan-ngilan na nakakatanggap ng invitation for interview sa embassy sa Manila. Madami-dami na din sa mga Indian applicants, pero meron na din dito sa PH applicants. Guys, it is going to be based on the application. It is not for all. Kung may kaguluhan or kalabuan or anything that leads to a different interpretation ang inyong application, may posibilidad na makareceive ng invitation for an interview sa embassy, sa RCBC Plaza to be exact. Ito, may nakita akong invitation letter for interview ng embassy ng Canada. And pati rin sa GCMS notes ay nagre-reflect na rin ang recommended interview or recommend interview dun sa part ng eligibility. So talagang present na siya nowadays. Pero again guys, this is not for all. Mapipili lang yung application kung may gusto silang i-clarify, merong hinahanap na missing information, or mainly to address the concern of the officer. So, ang personal interview na ito may be scheduled at the discretion of immigration authorities. So, ngayon guys, in case isa ka sa mapalad na ma-invite sa interview, matuwa ka na lang. Kidding aside, matuwa ka na lang kasi instead na idediretso ka na nila na refused, may second chance ka pa. Harap-harapan na ipaliwanag at i-defend ang sarili mo. In English nga lang. Pero hindi nga lang ako sigurado guys pero malakas yung kutob ko in English talaga. Since iyon ang language ng country na ating pupuntahan. Tapangan mo ang loob mo and isipin mo para ito sa pangarap mo sa Canada. Ipaglaban mo. Basically, basahin mo ang SOP para alam mo ang isasagot mo at parehas ng information ng nasa SOP mo. At kung may gumawa naman ng SOP mo para sa'yo, madali pa rin yan. Basahin mo lang din. Basa is the key, not PM is the key at this time. May possibility na matanong about sa POF, about sa chosen program, home ties, or anything na nasa SOP mo. Kumbaga, mga major parts ng requirements ng application for student permit. So, ayun na nga, like POF, reason of study, future plans after studies, home ties, practice na lang din in English. Kaya mo yan. Actually, pwede mo naman ding i-memorize kung hindi ka, para lang hindi ka mawala. So, ipaglaban mo yung pangarap mo na makarating dito. Makakalagpas ka din dyan and ayun, makakarating ka dito. Basta't maging handa lang and maayos yung application natin. Take away guys natin, iwasan ang fake documents. Dahil mahuhuli at mahuhuli din, sayang lang ang effort. Pero I believe wala naman sa atin yung ganyan. Just a friendly reminder na maging aware tayo sa process sa immigration para pagdating sa PR,
ay wala tayong maging problema kasi mahigpit talaga sila as I observe pagdating sa PR. So ayun, masasayang lang lahat ng pinagpaguran at pera kung magkakaproblema sa mga fake documents na naipasa from the very start ng ating status kung nag-start tayo as student. Lahat yun po marireview, may possibility na ma-review. So ayun, dapat maging truthful and makakuha ng agency na legit talaga at maganda ang reputation. And i-share ko lang din, 2018 nung nag-start ako na aralin ang process ng student permit, ay talagang wala ko na-encounter na any interview. Wala talaga. As in, hindi ko inakala na meron din pala or may posibilidad na magkaroon ng embassy interview ang student permit applicants. Pero guys, hindi naman tayo aabot doon kung maganda ang ating presentation. Malinaw lahat, importante ang supporting documents. Kapag ka nag-claim tayo ng ganitong proof of funds, dapat makita sa mga supporting documents natin yung capacity na makapag-produce ng ganung amount. So, those things na i-consider natin sa ating application para hindi maging questionable yung ating presentation ng application and hindi na tayo aabot sa embassy interview. Kasi I know yung mga nararamdaman natin or yung dating ng bagong news na to na may interview na sa embassy. Alam kong nakakakaba. Diba? Mas maganda na yung isulat mo na lang, i-letter na lang, compare sa harap-harapan i-interviewin ka. Kasi on the spot, kailangan mong sumagot. Unlike sa letter, may time ka. You have all the time in the world na mag-research sa internet, magtanong, or mag-press 1 for help. So, nandun lahat ng resources pag gagawa tayo ng letter. Unlike talaga pagka-interview na and face-to-face, kailangan mo din sumagot agad. So, I really do understand yung feeling natin na nagpapakaba sa atin na, may interview na sa embassy for student permit. So, ang advice ko lang para hindi talaga tayo umabot doon is maging maayos yung ating application. Paghandaan ng POF, maging handa sa presentation ng or justification ng chosen program. So, ayun guys, sa mga bagong viewers po ng aming channel, just to give you a brief background ng aming status or kung paano kami napunta sa Canada is through student pathway as well. So, marami na po kami nagawang videos sa aming playlist. Just feel free to visit those videos at may mga title na po yun. And meron din po kaming mga DEY guide for student permit application. And nag-share din kami ng aming mga experiences. And we wish na before kami makapunta, nalaman din namin yun. So, ngayon, yun po yung ginagawa ng channel namin to give heads up sa mga real-life situation, real-life scenario dito sa Canada para na rin makapagbigay ng heads up sa inyo, mapaghandaan ninyo, and ma-set ang inyong mga expectations. And may mga nagawa na rin po kami mga videos na makakatulong sa inyong mga PR application eventually. Kaya po, feel free to watch those videos. So, ayun guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Wishing you all the best. I'll see you on my next video. Goodbye for now.